Ania taron. Ganong ania gyapon ta gabarog mo igsuon. Let us read in Psalm 72:18 to verse 18 to 19. Ingon dire, praise the Lord God, the God of dili lang karon mo igsuon, but hangtod sa hangtod. Dili lang kita ang buhi nga Dios. Tungod kay dili na siya ordinaryo lang nga Dios nga atong gisimba maigsuon. He is our glorious God. He is great. He is wonderful. He is faithful. And nabawasan He is worthy gyud sa atong mga pagdaig o pasalamat. No? Ang tanan niyang katawhan, magadaig sa atong buhay nga Dios. Ang tanan niyang binuhat, labaw sa tanan. Ang tanan nga naay gininhawa. Amen? Amen. Gusto akong giawhang nga tanan to stand na atong abrihan, atong Sunday service pinaagi sa pag-ampo. Yes, Heavenly Father, O God, Lord Jesus, salamat, Lord God, karong kabuntaga, O Father God, nga imong gihatag ka na mo, Father. Lord Jesus, salamat, kaya nagtapok na po. Usab kami, O Father God, na napod may oportunidad, Lord God, to worship your name, Father, kauban ang mga kaigsunan. Lord God, thank you, Lord God, sa kinabuhi, sa kininahawa. Lord God, sa tanang butang na imong i-provide sa matago sa kanang, Father. Thank you, Lord Jesus. Lord God, pasalua kami, Father God, sa ang mga kalapasan, O Father God, sa mga salang na nabuhat, Lord God, na wala din ka nalipay, O Father. Pasalua kami, Father God, na usahay malimot ni kanimo, Lord God, o mag-focus mi sa mga butang, nga naghatag ng temporary happiness, Lord God, temporary nga kaharuhay, O Father God. But Lord Jesus, we know, dira kanimo, Lord God, na kanimo ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga peace, O Father God. Hallelujah. Muna ang ngayon, yung kang daig ko, pasalamatan sa tanan, O Father. Lord Jesus, Lord God, today sa among pagdaig kanimo, Father God, we pray nga imong i-feel kaning tapita, O Father God, sa imong balaang Espiritu, God. Bisan sa tanang corner, O Father God, kaning tapita, O Father God, anaa ka, Father Jesus. Hallelujah. Lord, hikapa ang among mga nahuna-huna o kasing-kasing, Lord Jesus. And also, Father God, touch us, Lord Jesus. Ikapa mi, Lord God, Father Jesus. And Lord God, ipuhi ang mga kasing-kasing, O Father God, huwag tanga ang mga kalagot, kapumot, kasakit sa mga kasing-kasing. And Lord God, puy ikini ang mga kasing-kasing, O Father Jesus. Hallelujah. Lord, pagadaig ka, Lord God, walay sama kanimo, kabalaan, kamahimayaon, O Father Jesus. Lord God, salamat, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Ang gisali kanimo ang tanan ng tanan, Father God. We pray nga amon yung mahatag, ang pinaka-the best na pagdaig, kung imong ngalan ka ng matuboy, O Father Jesus. Hallelujah, Father God. Pusa, Lord God, among ibalik na ng dungog, himaya, in the mighty name of Jesus Christ. Amen, amen. Hallelujah! Hanggang napada sa pagdaig sa buhay ng Diyos, mga igsoon. Amen. Atong daig ko na itong mahimayaang Ginoo. Hallelujah! Yes, Lord. Praise to God. Praise to God. Shout His name. Oh,
Praise the Lord. May buntag atong tanan, may igsoon. Isa may nalipay nga naa dali karon? Amen. So it's a good thing to be found in the house of God during Sunday morning because that is actually our lifetime pledge or itawag na to hangtod sa kahangturan, hangtod na kinabuhi nga panata nato sa Ginoo nga kung sa panahon sa pagsimba kung kaya sa lawas musimba gyud ta. Amen. Kaya gano man mo na reason nga nang gialaw sa Ginoo nga matugutan pag yun nga mapunan pag yun ang atong katuigan diri sa ato ang kalibutan. So praise God sa kana nga situation. Pero sayot man sad natay daghang pang mga kaigsunan karon wala karon because of some mga health issues. But atay praise sila nga mahimong makalatas sila ana para sunod ng mga Sundays they can join us also sa atong panimbahon. So, sa other part of worship nato, other form of worship is about giving. Akong basahon igsoon ang libro sa Exodus Kapitulo 36, mga versikulo 1 ngadto sa city. Akong basahon igsoon, the Lord has gifted Bezalel, Oholiab, and the other skilled craftsmen with wisdom, an ability to perform any task involved in building the sanctuary. Let them construct and furnish the tabernacle just as the Lord has commanded. So ang Dios nagsugo ni Moses nga magtukod sa tabernakulo nga mahong ang temporaryo nga himuon nilang tapukanan or asa magsimba sila. In verse 2, so Moses summoned Bezalel and Oholiab and all the others who were especially gifted by the Lord and were eager to get to work. So naay mga tao especially gifted sa Ginoo nga excited kayo mutukod sa tabernacle nga gisugo sa Ginoo kanila. Then Moses gave them the materials donated by the people of Israel as sacred offerings for the completion of the sanctuary. But the people continued to bring additional gifts each morning. Kung makita nimo din nga mga tao naghatag og mga special offering, mga materials na needed para pagtukod sa tabernakulo. Finally, the craftsmen who were working on the sanctuary left their work. They gave even more than enough materials to complete the job the Lord has given us to do. So, ang mga tao, matod sa Biblia, tagpurti naghanay lang ihatag, i-offer nato sa Ginoo para sa pagtukod sa tabernakulo nga mulabaw pa noon, mas mulapas pa noon kaysa ato ang giginahanglan. So Moses gave the command and this message was sent throughout the camp. Men and women, don't prepare any more gifts for the sanctuary. We have enough. So ningon si Moses nga, ay na mo panghatag, ay na mo pagdala, kaya nagla na kayo, puno na. Maglisod na tao, gamit ang inyong gipang donate. So ningon din so the people stopped bringing their sacred offerings. Verse 7, in Exodus 36, their contributions were more than enough to complete the whole project. So sa atong nabasa din ang Diyos asked the Israelites to give freely for the building of the temple or of the tabernacle. And the people gave so generously that the Moses nga atong nabasa din had to stop them. So kung kita nimo din isugo sila sa Ginoo to build the temple or the tabernacle, ang mga tao ni respond positively and daghan kayo sila gidala unya ni balibat na lang gani silang Moses to kadagana ang gipang offer para pag-build sa tabernacle. So ang lesson nga ako nakita din mga igsoon is that God desires willing hearts, not forced giving. Amen ba? Ang Ginoo nagtinguha og mga willing hearts, mga kasing-kasing kanang kinasing-kasing gyud nga paghatag. Wala nga napugos. And that when God's people are moved by gratitude, generosity overflows. Kita na ko din sa diyang tao, anak sa Ginoo, matandog siya sa Ginoo, mapasalamat doon kayo siya sa Ginoo sa nang nahitabo siya kinabuhi, kanang nadawat nila, kining gitawag pagkamahita, maghihatagon, mooy mag-awas-awas siyang kinabuhi. Why? Because they have been grateful sa tanang nalang nadawat. So, ang prinsipyo na di ay, if kung grateful ka, it's not an issue for you to give unto the Lord. Amen ba? Knowing ito ang church na ay operating expenses,
And knowing ang atong church na ay goal nga to build our sanctuary, probably mga next month ato masugdan mga igsoon. So there is such a great need. And God called us to build His temple, His sanctuary. And so may we be like them. No, we are so eager. We are so specialized and gifted by God to offer something unto the Lord. Amen? Amen. So andam ta, malipayon muhatag sa Dios. Amen. Praise the Lord. As we listen to song offering, may we happily give unto the Lord. May buntag na tong tanan nga isuod sa nagkantami pwede ninyong sabayan o pwede namang matag sa inyong tithes and offering. I remember how you provided, how you helped me through the night. And I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was lost in the water, but I never went under. You were always on time.
Amen. Praise God. Ngayon ito tanan sa pagpamarog at pag-ista na ito kamo sa ato sa mga offering. Halang doon na mo nga ginawa mo itong ituboy sa kanunay sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat Lord sa among mga gininhawa, sa among kusog, sa among ang pagmata Ginoo. Salamat sa tanan, even sa among mga sources of income. Salamat Ginoo sa mga opportunities. Prayer na mo Ginoo nga kining among giuli o Dios gabahin sa amo ang makinitaan, mahimo kining gamito nimo Dios sa pagpalambo sa imong buluhaton. Aron dili lamang kami Ginoo ang mahimo mga lagad kanimo kundi uban pa ang mga kalag nga maabot ani nga ministeryo, ani nga mensahe sa amo ang iglesia o Dios. Magapanalangin ka sa matag usa nga imong gigamit aron i-sustain ang mga ginhanglan aning church o God, and may you bless spiritually, financially, physically everybody Ginoo aron padayon kaming gamito nimo sa pagpalambo sa imong buluhaton. Salamat sa tanang blessing imong ibubo pa kanamo tanan. Sa ngalan ng Ginoong Hesus kini mong giampo. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Second Thessalonians 3:16. Now may the Lord of peace himself give you his peace at all times and in every situation. The Lord be with you all. Second Thessalonians 3:16. Amen. Thank you so much for telling us that God is our peace. He is our peace. So today, third Sunday of the month, and sa ato ang nabatasan that every third Sunday of the month, we're going to kumusta ay sa matag usa via cell grouping nato. So after our Sunday service, may we just spend mga 15 minutes para to meet our cell groups o magkumusta ay ta, mag-ilampuay ta para sa pagpadayon sa tong pagkinabuhi diha sa in Kristohanon nga pagkinabuhi. So kay bao po nga dili sayo ng ato mga trials, pero kung we are with each other, it will be just, easier compared sa alone ta. Murag lone ranger sa kinabuhi nato. Sa may nalipay nga namo diri karon. So nag-uol mo kay wala mo Cebu karon. So ibawagin mo ang sa initabo karon sa Cebu City. Ibaw mo nga sa una apil mo ana nga klase nga panguna-una. But praise God because God saved you from that wrong concept of worship. Because you know that God is a spirit, and because He is spirit, we can never ever ascribe any image unto Him. Mingon sila, katuday sa panahon ni Jesus Christ, Pastor, wala pa dahil sa kakita dito ni Jesus. So, mingon mo, yes, nakita sa ni Yesu Kristo. Wala ba dahil yung naka-drawing? Wala ba yung dahil naka-picture ko naman sa dagway ni Yesu Kristo? The answer is, wala. Because walay ni lahutay, walay ni lungtad nga dagway, sa dagway ni Ginoong Hesus maigsoon. Munang daghan kayo ang mga dagway ni Jesus Christ na makita na to lain-lain, because ang reason is for educational and for symbolic purposes na yun siya. Dili yun sama sa tuwa mga kanang dagwaya nga gipilit sa atong bunggong. Mao gid na ang actual nga papa nako, mama nako, mao gid ang actual nga dagway, because mao gid na siya ang gipicturan. Sa kang Jesus Christ is a different story, because people were just thinking about what if inanin dagway ni Jesus, or what if inanin dagway ni Jesus. So, this is merely gitawag og representation and merely symbolic. So muna, dili ta magbugal-bugal ko na nila, pero di po ta moingon nga mao kini dagway ni Kristo, to be exact and to be dogmatic, because ang Bible nag-ingon sa Psalm 53 maigsoon nga ang dagway ni Yesu Kristo dili gyud siya gwapo kayo. Matutubukan joker ningon, ito ba ka nga si Jesus Christ dili gwapo? Ingon siya kalain, pero pagkabugalon mo kay minya dili gwapo, batik na. Pero kayong basawan ng Bible sa Isaiah, i-describe ni Isaiah dito na people found no beauty in Him. Kung pasabot ang mga tao, di ma-attract yun sa pagkatao ni Yesu Kristo ba nga. Wala yun siya ingon nga sama ni sa may gwapo ng mga artista karon magtagda sa ilong, pag-uwi kay gwapo jugaya ba. So, kana nga prinsipyo exon mo na atong i-ascribe that because God is Spirit and because Jesus is Spirit, then we do not describe only one image to that. So,
siguro sa mga salita, siguro sa mga libro na ay mga image ni Jesus, we do not discount that, we do not condemn that kay kinahanglan sa da kay saan man nato pagkasabot sa salita kung walay muak as Jesus, walay muak na picture as Jesus, pero as to the extent nga ito himuon yun, maubin na siya ang dogmatic, exact image of Jesus, that's something we cannot commit to. I hope kasabutan ng bahina igsoon because you know nga we do not agree nga dili ta mo to sa balang bata ni Jesucristo. We do not agree nga wata mo to ni Jesucristo. Ang wala lang nato masubscribe is ang imahe nga i-ascribe to it because we are not sure of. And because we are not sure of, dili na lang ta mubuhat og doktrina out of it. So ang mayon lang ana is if you use it as murag symbol nga mao na wag tay problema na kung simbolo educational purposes na, pero kung ato ng simbahon diha na ta maigo sa libro sa Exodus o sa Deuteronomy nga dili ta maglilok og dagway sa Ginoo ahimo na tong Ginoo atong ludhan, because that would be a violation sa iyang commandments. So let's pray for that kind of worship nga mahimong makorrekted siya pinaagi sa gitawag na pulong sa Ginoo. So, arita gamay sa atong mga announcements before we listen to the Word of God. So, ang atong target mga kaigsunan, ang atong hihimo nga pagsugod dito para mahimong mapanpanan, then after that, mariprapa nato, mabunuhan nato, aron mapatag to dito napita sa atbang, and after which, diha mata magsugod igsoon sa pag-build sa ato ang mga ligi. So, pray for that because probably sa meeting nato, pagmiyagi sa mga leaders nato, we are going to start it by mga February, mga kaigsunan. So, thank you for the support. Thank you for loving our church, Igsoon, as you love God. And also, sa ato ang mga batanon usab, kung yun nga, suportahan nato ang atong mga anak, sa dihang bata pa sila, sa dihang makontrol pa nato ilang kinabuhi nga, i-appeal nila ang ilang kinabuhi aning mga inaning nga fellowship, haron himo pag matured na sila, naasunod silang kasing-kasing ang experience, naasunod sa kasing-kasing ang mensahe sa Ginoo, ang mga kaigsunan niya sa samang pagtuo, o maanad sila sa panimbahon. Because kung dili ninyo expose ninyo mga anak sa gitawag og fellowship, adto na sila ma-expose sa disco o sa uban pang mga dili maayo nga kahinayan. So that would be reality nga dili na to na ma-deny. So this coming February 15, that Sunday afternoon, ato na change ang venue igsoon kay dili man masod ang mga batanon sa katong church nga atong gi-mention sa miagi. So ilahang i-tap ang other church nga sa tamasunod, so ato ta sa tuyong Christian Fellowship igsoon. So hoping and praying that more young people will join, more parents will help and support. And this coming February 1, nausap ni siya because of some adjustments. So, murisyo mga ito ang Men and Women Fellowship karong February 1. So, first Sunday sa February. So, that would be second Sundays after this Sunday. So, yun na po ang mga men and women nga mag-fellowship sa Tapanagsa para maanad sa ta nga makalubilo sa nato ang mga Kristohanon natong kaigsunan. Because kay ko sa trabaho, sa panimalay, dili man yun 100% nga itong kauban mga pareha na itong pagtuo o spirito. So, lahi gud po itong maka-fellowship ta sa ato ang susama nga mga Kristohanon. So, I encourage you to join us alas 12:30 sa atong fellowship center for this time. Kaya wala pa man ta makasabot nga mugawas po ta somewhere, isip men and women, probably puhon nga mga kabuwanan, mga kaigsunan. And then, this coming after Sunday service also, if you want to help our building project, you can support our gospel bank wherein magtigom mo ngadto, and then sa inyong pagtigom, of course, aduna ni siya mahimong interest nga mutubo inyong money for the glory of God. At the same time, nakatabang mo sa pag-build sa ato ang building project. Not to overemphasize igsoon ang gospel bank nato gigamit sa Ginoo to finance all the needs sa atong simbahan and even sa atong mga kaigsuonan. So if you want to join, so we would appreciate you to join us igsoon. Amen. So you just look for us after Sunday service. And then February 8, atong i-set ni siya para sa atong evangelism
So ano natay target ato i-pray nga naatay place nga tuon nga ang mga evangelists sa Ginoo kitang mga gitawag sa Ginoo manangyaw maghahiusa kita sa pag-adto pagdala sa mensahe. Hoping and praying katong kalag atong mahinabi mahimong mauban nato sa panimbahon. Because that's the very purpose nganong mag-build tag lindot nga building nga dako kaayo or dako yun. It's because we want God to fill in more souls with us. E lisod kayo kung kita lang ihapon, sugot mo nga, kining dagwaya, maura yun yung dagwaya 20, 30 years from now. Nya, dili pa na-mention nga mamatay pag yun ta, so makuhaan pag yun ta, walay na puno. Ang resulta na, mahurot yun ta. Ang resulta na, mawala yun ang iglesia. More ng beauty of evangelism is to add more souls so that the church can sustain mga kaigsuunan. And then this coming February 17, that this is actually holiday, the Christ First Assembly of God will host the C3 Conference 2026. Wherein C3 churches will join here, mga leaders sa ilaha o mga ubang members. And then our topic for that would be the church governance and administration. We'll talk about the elders, the deacons, and the congregation. So this comprises the church. So unsay pagpasabot sa elders, deacons, unsay po yung role sa mga congregation, even workers. So ato nang isgutan niya igsoon ang mga panahon na. So I invite you to join us so that you will grow with us and then you will be part of the ministry, labi na sa leadership igsoon. Because the church needs people nga mo fight for the glory of God sa iyang iglesia. That would be February 17. That's a holiday, Chinese New Year, mga kaigsuunan. So the registration is very minimal. That's for there's only 30 pesos that will finance all the needs sa conference, excluding the food. As a church, magsabot ang atong pagkaon na ng panahon na later on sa mga following Sundays. Amen. So next is, if you want to be a member of the church, and then you are already 3 Sundays, 3 months na naka-join sa pagsimba ka nato, so we encourage you to decide to be a full member of our church. So for this time, we have one mga kaigsonan. I'll read the citation of the certificate. Certificate of church membership is given to Sister Oyster R. Cortez, female of legal age and a resident of Lumina Homes, Canasuan, Carcar City, Cebu, Philippines. After fully completed all the necessary requirements, has been successfully and officially accepted as a full-fledged member of the Christ First Assembly of God, and all the privileges and responsibilities stated in the church manual will be applied to her onward unless revoked by the same office. Given the 18th day of January 2026 in the CFABS Fellowship Center, Camagayan North, Perelos, Carcar City, Cebu, Philippines, signed yours truly as the lead pastor of Christ First Assembly of God. So, pagpaka na to ang Ginoo ni Ate Oyster R. Cortez. Can I ask to get this certificate and pwede picture na to siya as she have this as a sign that we accepted formally iyahang pagkasiya sa atua. So, dati yan din, picture ni Kani Colin. Siguro at the center lang para makita. Okay. So, if you want to be part of as an official member sa atua, you could speak to us. Ganun man, thank you so much because we want to emphasize commitment to the local church. It's much like the same thing with the concept of marriage. Same thing concept with the local church, there must be what we call commitment. Amen. So with that, we are ready to listen to God's Word. So today, I will not be preaching. My father is visiting us occasionally, and we will take advantage the moment ginasa din as he will preach us the Word of God. So he is an elder of the Living Word Toledo, and he's also preaching in Living Word Pinangunahan and some outreaches sa Toledo City. So karon maminaw ta sa iyang mensahe niya, iyang ipadanga, so that we will also be edified by a man of God in different place, in different local church, but the same God and the same message. Amen? So are we eager to listen to God's Word? Again, do we have the courage and the eagerness to listen to God's Word? Amen. Paka na ito ang Ginoo.
kay Elder Brother Billy Azarcon. Birthday naman niya kagahapon nung nasa direktor ng sila. Sige, so Hey, tayong buntag mga ison. Salamat sa Ginoo nga 2026 nakita na niya punta. Yagi na 2025 daghan katag mga ups and downs sa atong mga kahimtang tungod sa natural nga kalamidad pan grasya sa Ginoo na nakita na niya punta. So dayon ta sa ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Alita sa Hebrehanon Kapitulo 12 Kapitulo 1 hangtod sa 11 o niya itong pamalandungan ining kabuntagon niya sundalan ko ninyo mga igsoon tungkol kaya ang usa sa mga importante kayo nga magtuon bayan sa pulong sa Ginoo mao nga kanang naara jud ka sa suod dili ka pwede nga muhimo ka imong kaugalingon nga mga panguna-una kung sa inaatiya. At sa dili pa doon sa mga pagampo. O Dios nga labing kamahanan, daghang salamat sa imong kaluoy, daghang salamat sa imong pagkamatinuran ng kanamo. Salamat kayo ning lain usab nga tuig Ginoo unang bulan o Dios sa 2026. Mao ni ang bulan o Lord nga kami mamalando o Dios sa among mga gipanghimo sa miagi nga mga katuigan. Among kini ma-evaluate Lord, mahimo among ginabuhi, nahimo matinudahan mo diha kanimo o nahimo bang dunay mga pagkakulang Ginoo o mahimo bang mauswagon ang among pagpangalaga diha kanimo Lord dunay mi himuon nga mga evaluation Lord sa matag usa ng mga ginabuhi ug nining tuiga o Dios amo na sa gikumitar diha kanimo ang among mga kinabuhi Lord diha sa tiunay nga pagpangalaga diha kanimo o Dios kay nahimog man kami kanimo. Amo lang maginigisalig, amo ginigitugyan Lord kini among pagtuon. Hatagi mi kaalam, hatagi mi kasing-kasing nga matudluan, hatagi mi o hataas nga pag pamalandong gayud sa imong plano, sa imong katuyuan sa mga kinabuhi. Kay amo magayon giila Ginoo ang among kaugalingon nga pakyas kami kung wala ikaw nga magiya o mag-auban kanamo. Salamatan kanamo diha lang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Hebrehanon Kapitulo 12 o Hebrew 12 versikulo 1 hangtod sa 11 ako ning basahon mga igsoon niya sundalan ko ninyo busa kay gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pagayo daganon ta nga matinudaanon ang lumba nga atong gisamutan itutok ta ang atong mga mata nga ato kang Hesus nga mao'y naggisandigan sa atong pagtuo ug tighimpin niini wala ni siya mosibog bisan pa sa iyang paganto sa cross ug wala niya ipag-isabayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa cross tungod sa kalipay nga madawat ang pagdisiplina kanimo kay may anak bagod na dili disiplinahon sa iyang amahan kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya, kung dili mga anak sa gawas. Ang atong mga tawhanong amahan nagkastigo kanato og gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan haron makabaton kitag kinabuhi? Kay gidisiplina kita sa atong mga tawhanong amahan sudod sa mubong panahon lamang sumala sa ilang iunaw na nga hangay baton apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan haron makaambit kita sa iyang pagkabalaan walay kastigo nga dili sakit ug dili gayud kini makalipay apan sa kaulahian ni adtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong ug malinaw. So salamat sa Ginoo sa atong gibasa mga kaigsunan. Ako ning gitutulan og itutok ang atong mga mata kang Ginoong Hesus sa fixing our eyes on Jesus. Murag mubo kayo kung atong in Englishon mga kaigsunan. Pataas kayo kung atong binisayon.
itutok ang atong mga mata kang Ginoong Hesus. So imong tanawon sa Hebrews kapitulo Hebreo kapitulo 12. Ningon diri nga dreamer og natag mabasa ko ang ilang gialagaran na pamatud-an nila nga kini nga Dios mao ni ang tiunay ug gapanan kayo. Mao ni siya ang atong mahulagway na itong mga kaisunan. Mao na sa atong pagpangalagad itong mga kaisunan. Makaingon ta nga, anong nakalahutay mo na sila? So, nakalahutay na ang mga hero sa pagtuo mga kaisunan. Totoo kay, napamatud-an nila nga ang Dios nga ilang gisimba, dili, man ka na, faith na Dios, tinuod na. Kung ingon ta sa panahon ni Moses, kung mahinungduman nato, di ba, doon ay milagro nga gihimo gipikas niya ang dagat o naluwas ang iyang mga katauhan sa dihang nangulo si Moses. So sa panahon ni Abraham, amahan siya sa pagtuo. Napamatudan po nato na siya, amahan siya sa pagtuo. Nanuman, nangayo siya ang anak, hangtod gitagaan siya sa anak. Imposible galing ang mahamog sa anak niya, si Isaac ba to? So, gipangayo to niya sa Ginoo o iya karon gipangayo. Gibawi ra pud nga ihalad ng imong anak. Giingna siya sa Ginoo ihalad ng imong anak. So kung ikaw sa imong walingon magbagulpol na ka anak, pagtuo na tiunay yun. Mga munig pa matuod nga ang Dios nga ilang gisimba tinuod atong gisimba ug gialagaran. So, pag ingon nga, isalikway ta ang tanan nga nakababag ka na to. So, buti pasabot, mga kaisunan, doon na tayo sama bitaw sa ato ang Christian journey, sa ato ang pagbiyahe bitaw sa atong pagpangalagan, kaya napamatunan nato nga maayo ang Ginoo. Dili man kanang hapsay ang dagat sa kinabuhi kung kinangalagan na kasi Ginoo, secure na kasi Ginoo, wala na po yung mga ups and downs sa kinabuhi. So naariha. So naatay gitawag og kanang lumba, kanang physical nga lumba nga atong gisgutan dunay mo tan-aw ta sa mga marathon. Dunay mga runner, mga participants, mga igsunan nga walay runner nga moingon ang iyang coach nga maapil man ka sa lumba, kinahanglan mag-long sleeve ka ha. Kinahanglan mag-long pants ka. Walay coach nga musulti ni ana mga kaigsunan. Kaya nakahibaw ang coach nga kung moapil ka hanon nga pagpangalagan imong anak ko. Maka-evaluate ka sa imong kaugalingon nga sa manangagi nga mga katuigan sa atong pagpangalagan. Asa man ko dahil nahimong napitan weak. Asa man ko dapita ang dili ko epektibo. Asa man ko dapita ko nahimong epektibo. So inana ang dagan sa Kristohanon nga kinabuhi. Doon na kay gitawag evaluation, personal nga evaluation diya sa pagpangalagan si Ginoo. Sa dihang nagpangalagan ta. Mao nang niingon si kining Hebrews wa man kayo klaro kung kinsa gyud ang writer ani. Sa mga scholar wala man kayo may specific kung kinsa gyud ang nagsulat ang writer niini apan ang pulong si Ginoo nagsulti. Pulong ni sa Ginoo gisulti ni nga isalikway ang tanan nga nakababag kanato. So buti pasabot niya nga mga kaigsunan sa atong pagpangalagan kinahanglan tangtangon nato ang nakababag sa atong pagpangalagad. Asa man dapita ta nahimong weak, atong tangtangon. Asa dapita ang dapat isalikway, atong limpyuhan. Asa ang atong direkta nga pagpangalagad mga kaisunan, walay saban, walay disturbo. Palitan example. Na kini experience ni nako mga kaisunan. Sa panahon nga adlaw nga Domingo, kay napay tindahan, karon kay nagsige nakaglili sa imong relo, oras na kay musimba ko sa Ginoo. Unya karon kay naunsa na mahinuon nga naglinya na mahinuon nga perting daghanang namalit. Nagsige nakagtan-aw sa imong relo, sugod na ro simba. Perti pa magdaghanan na nimba, aw kanay mamalit. So, ang pangutana diha, unsa may imong desisyon? So, mao na ang mahitabo diha nga makaingon ta nga sakit na siya tangtangon. Sakit na siya isalikway. Ngano man? Part na sa imong business, part na sa imong interest. So, ang pangutana diha, wala ba ni siya mahimong nakasagabal sa imong journey
sa imong Kristohanon nga pagpangalagan. So ikaw mismo may maka-evaluate nga na makaigsunan. Muna nga makaingon ka asa man ko dapita mahimo ako ni tangtangon, ako ni siyang isalikway. Ikaw na mismo. Kana mga kaigsunan, nagdepende na siya unsa ka tunay ang imong kasing-kasing na committed ka sa Ginoo nga imong gisimba. Hinumdumi ang Ginoo ninyo, dili kaniya pasagdan, dili ko kaniya biyahan. Kanang mga butang nga imong gisalikway, imong gitangtang salig sa Ginoo. Ang Ginoo mo pahilota kaniya. So daghan ang parte mga kaigsunan nga atong mapamalanungan nga makaingon ta sakit kaayo. Sakit kaayo kung ato nang buhaton pero usahay moingon na lagi dayon ta nga kining sistema sa kalibutan. Kining atong kaugalingon ba nga humo kaayo ni siya maagni sa naa sa kalibutan. So mao na dunay quotes nga ang atong kaugalingon gusto nga kining dili ta gusto magpatudlo sa pulong sa Ginoo ba? Unsa nay gisulti sa pulong sa Ginoo, murag atong ikuan nga murag iliko nato nga uyon ra Ginoo ani. Murag atong i-consider pero litra por litra niingon na Ginoo ayo unda nga ang panagtigom. Litra por litra na sa Hebrews. So mao na siya, nagdepende na siya sa ato ang pagpangalagan sa Ginoo. Kung ato ba ni siyang sundon, tumanon ang gisulti. Ato ta sa Exodus. Panahon sa Exodus 20, imo atong makita ang panagdigong mag-isbutan nga kinahanglan atong sundon ang pagsimba sa Ginoo. Ang tanan nga trabahante, way mo trabaho, musimba. Ang pangutan na ato na sundon. So, dihan nabita, masukod na kung ang atong kasing-kasing teachable ba sa pulong sa Ginoo. Ang atong kaugalingon. Dahil pang ikaduha kaning atong kaugalingon kanang maagnita sa mga sistema sa kalibutan. Ang presyo sa kalibutan, atong trabaho, atong amo, daghan nga presyo din napita. Usahay mababagan ang ato ang commitment sa Ginoo nga gusto ko nga walay sabal ang akong pagpangalagan. So, diha napita mga kaigsunan, ikaw nga nangalagad sa Ginoo nga dugay na kay nangalagad sa Ginoo. Na kay kaugalingon nga unsa nimo nga mahimong mapadayon, mahimo ning matangtang ang sabal nako. Mahimo ni siya masalikuay nako kini nakababag nako sa ako ang journey sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Mao ni. So, igsuon ang quotes nato ang pulong ra gyud sa Ginoo. Basa sa Bible, sa dihang mubasa ka sa Bible, unang-una nga pulong sa Ginoo na. Mauna ang order sa Ginoo, mauna ang buhaton na unsa ka sincero ang atong kasing-kasing sa pagkumitar niya ng mga kaigsunan. Ako na gisulti mga kaigsunan tungkol kay mauna ni ang mga buwan sugod sa tuig katong doon natay evaluation natay sa mga negosyante mansay kay na sila doon ay mga inventory doon ay gaining pa sila closing pa sila ako ning i-close kay closing ko ani so yung nana po ng Kristohanon nga kinabuhi sa atong pagpangalagan sa Ginoo karon nga wala tay sabal wala tay disturbo sa ato ang Kristohanon nga pagpangalagan atong i-evaluate asa man nabita ang angay na kong tangtangon haron ang akong commitment sa pagpangalagad sa Ginoo straight mga kaigsunan. Ikaduha nga atong matanaw mga kaigsunan bersikulo 1 lang gihapon isalikway ta ang sala nga naghawid kanato ang sala nga naghawid kanato unsa maning naghawid kanato daghan ang sagabal. Ang sala na number 1 nga atong makita nga nagsagabal gyud. Kana bitaw nangalagad dito sa Ginoo nga naagi hapoy kay gitaguan sa imong dugan. Bisan mismo gali sa imong silingan, naagi hapoy kay kasubo kay ang nag-away mo sa utlanan. Nag-away mo sa gate, nag-away mo kay gikawat imong kamunggay, ang imong dugan mo. So inana bitaw. So mga kaigsunan,
Mao na ang usa sa mga rason nga kinahanglan nga tangtangon. Release na ihatag sa Ginoo. Ayaw na pag tipig-tipig niya na. Kay mao na ang mga hinungdan nga dili kay kanang bitaw mga ang imo bitaw journey sa Kristohanon no pagpangalagan murag kanang dili kayo pure ba? Murag ang imuhang pag-isa sa kamot murag ibis mo ada ka murag mo ada ra. So inana ison mao na gingon tanga isa libuhay na. Karon wala na isa kapal sa atong pagpangalagan si Ginoo. Go straight sama sa kinabuhi nila ni Abraham. Ni na Moses igsoon. Faithful sila nga nangalagan sa Ginoo. Si Joseph the Dreamer sa ako anang mga dungog, mga nadungog, mga nagwali, si Joseph the Dreamer way nakita nga nakasaad siya sa iya ang kinabuhi. Nagpaubos hangtod nga gi-promote siya sa Ginoo. Mao ra ang sikreto mga kaigsunon sa pagpangalaga nato sa Ginoo. Nga focus lang tas pagpangalaga. Serious ta nga nangalagad si Ginoo nga maayo ang Ginoo. Atong seryosonon po nato ang atong pagpangalaga si Ginoo. Totally surrender. Nga wala na tay hunahunahon nga kini bitawng gitaguan nato nga nakapahatag o kanang disturbo sa atong pagpangalagan. So, diha napita, focus ta mga kaigsunan sa ato ang pagabuhaton. Muna moingon dayon ka kung moingon ka nga mao na ang tango nako tong naghawid nako pabag sa sala sa ako ang pagmistuhanon nga journey na kapitulo 3 unsa may gisulti sa Filipos 3 versikulo 14 niingon siya busa nagdagan ako diretso gayud sa daganan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. So ang gingon ni Apostol Pablo mga kaigsunan, nagdagan ako diretso gayud sa daganan wa magsigiglingi si Pablo. Ang pag-antos niya dito sa cross sa atong mga idols nato sa ato ang kinabuhi nga sakit kayo. Itong gipasaligway na ito, gipagtangtang na ito, sakit ka ito, pero ikumparar ni Ginong Isos nga, layo ra mo kaayo. Kining sa verse 3, verse 4, verse 5, iyang ikumpara ni Ginong Isos, ang iyang pag-antos dito sa cross. Ngayon, matanaw na ito, kayo mo nga, layo ra kayo sa community ko layo ra kayo ng inyo ang problema, kabahin sa inyo ang mga gipangtangtang o kapanang gipangsaligway ninyo nga mga idols nga nakababag sa inyong pagpangalagan, layo ra kayo mo sa ako ang kahimtang, sa akong giantos. So, maunay siya ang atong matanaw mga kaigsunan. Pag-abot sa versikulo 6 hangtod sa 12, kini ang isyu nga murag krusyal po kayo. Imong tanaw na atong reviewhan yung mga kaigsunan sa inyong Bible. Kung maghisgot ay makaingon ta nga walay ang disiplina maingon dayon ta nga disiplina gipadlong na siya. Ang pagdisiplina mao ang pagtulid, ang pagdisiplina mao ang pagpahimangnon nga giya. So mao na siya ang kahulugan. So niini nga bersikulo sa bersikulo nga atong mabasa. Walay unya usa siya ka team leader na sa proseso sa simbahan nga kinahanglan buhi ang pagkinabuhing balaan. Kinahanglan ma-emphasize ang holiness. Kay ngano man mao man ni siya ang katuyuan nganong naaman ni siya. Atong basahon tanawon ato sa bersikulo. Atong gibasa mga kaigsunan. Ang tanawon sa bersikulo 9, di ba makita nato? Ang atong mga tawhanong amahan, versikulo 10, kay gidisiplina lang sa atong kaugalingong kaayuhan. So, dunay proseso nga paghanay bitaw sa katong akong gi-share mga kaigsunan na usa ka batan-o na usa ka leader. Leader mo siya. Kinahanglan mahimo siyang sincero ang iyang uyabon nga ang usa ka kapikas moingon dili kontento sa income kay ang usa ka leader sa usa ka simbahan gamay, dili man swildado, di man parehas nga sa mga nanang-empleo sa secular. So, diskontinto sa sweldo.
hangtod ang resulta lahi na ang destinasyon sa pagpangalaga sa Ginoo. Apil na siya mga kaigsunan. Mahitabo na nga dili ma-fix tungod kay ala sa pulong sa Ginoo. O maghisgot ang disiplina do naman tay arrangement sa due process nga itong pagkaisgutan na sa Mateo 15, Mateo 18. Dito napita ang arrangement sa due process nga pagkahimon para nga mahatagan o maay sa exultian. Versikulo, nagdisiplina ang Dios kabalaan. So, maunay ang pinakatumong harong makailog lang. Kay process na mga kaigsunan. Kay ang katuyuan sa Ginoo, maayo ang katuyuan sa Ginoo mga kaigsunan. Muna po, makasugat po ni anak mga kaigsunan, maayo ang katuyuan sa Ginoo. Ako, niriya ko, kung sa may legal basis na. Tagaan ko sa kalider. Maunay ang basis. Kinahanglan nga, dunay biblikal. Dili ito ngayon nga nagsimba ng ata. Ang kaugmao na to, ang atong eternal life, naa sa Diyos mga kaigsunan. Nangalagad ta nga seryoso sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Sumaw na siya ang atong punto. So, ato na sa atong conclusion mga kaigsunan nga, ang pagsalikway nato sa matanan nga nakababag, ang pagsalikway nato sa mga naghawid, ang pagdisiplina ka nato, igsuon kining tanan sa pero apan malagad na atay dagan nga ano mo mga discouragement, makadungog ta kang sister, makadungog kang kabrad, focus ni Ginoong Hesus. Siya mo'y perfect mga kaigsunan. Kailog lang siya mo hingpit sa atong pagtuo. Siya mo'y sandigan nato sa tanan. Ang atong bulahan nga paglaom, maulaman si Ginoong Hesus mga kaigsunan. Mao ni ang atong hingpit nga kalipay sa atong pagpangalaga. Amen? Itong pagpakan ng Ginoo. Amahan nga balaan, nagasalamat Lord sa imong mga pulong nga imong gipaabot karamo. Nag-ampo mi Lord na ikaw sa gihapon. Ang among gisaligan, ikaw ang among Dios nga andam nga mo huli sa mga kasukanan, mga kasakitan, kalipay man Ginoo, naa ka nga Dios, magpailom lamang kami. Sumala gayon sa imong kabubuton. Kung sumala gayon sa imong mga pulong, padayon kami sa pagpangalagan, Lord, kay Dios man ka nga among nasayra nga gamhanan, labing gamhanan ng Dios. Pasalamatan ka na mo sa mga kaigsunan usab nga naa sa limaong lugar, Lord, sa kanansuman. Panalangini sila, O Dios. Ining maong tuig, Dios, nag-ampo ko Ginoo. Nag-ampo ning tanan Ginoo. Lord, ihikling na ang tanan nga mga sakit-sakit Ginoo sa among mga kaigsunan. Kanamong tanan Ginoo nag-ampo ki Lord. Ilikay ni Ginoo ni anak. Hatagi kami og himsong nga panglawas. Hatagi kami Ginoo sa malambuon na mong mga panginabuhi. Hatagi kami Ginoo sa amo ang mga plano ni mga iglesia, Lord, nga mahimo kining matuman, malambo ni Ginoo sama sa gihimo ni Nehemias mga Ginoo. Lord, amo kining ipasalamatan ang tanan, Lord, nga among nakamot. Amo kining iuli do himaya sa pasalamat. Salamat sa pangalan sa Mahal ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.
before ko malimot ay sa akong gi-chat sa GC nga atong jersey is pwede na tang mag-order. So, please come to us para sa inyong order if you want to order. Yeah. Once na okay na, hindi na yung masugod na yung mga pass kay mo to'y maglawgaw man. So, once may sugod ta at until kalusa mo nang magkwanta kanang jersey ta. Kapit naman ito anniversary o itong sports o itong magduwa ta niya. Kuan lang, tiguman lang nato, dili mo ma-pressure kay tiguman nato until maabot ra. Kaya atong gisugdan ng sulti, pero figure sila sa atong gisulti na siya karon January, February, March, magtigom ta ng mga panahon na para by April magamit nato ang ato ang mga jersey. And also, before ta manguli, mag-selgot pa sa kaniyot because time check, it's just 11:10, huwag mo masayo. So, napatay time nga namatay sa matang sa magkumusta ay. And I think, and also, this afternoon, ang itong mga kaigsunan, I invite you to our discipleship nga ministries. So, please do come ba. I'll teach the Word of God, discipleship, one-on-one or face-to-face. We talk about the Word of God. Kaya naman tayo mga curriculum mag-follow. So, among target sa D3 yun nga, dagantang mga kahuman, dagantang nakahuman sa D3 na itong lessons this year. O, yun na po nga, you can come back here. Let's do si Midja sa itong fellowship center. And we will just talk about the Word of God and just feast on His Word. Amen? So, can we go to the group nato, mga men, retas tubangan, and women, and also the children, kung nasa gawas, and then sa youth nato. Thank you so much, everybody. Amen. So, di mo malimot ha, after sa cell group, you can come to me para sa iyong jersey na order. Thank you. Masang kuyo. Laha?